So, ayan po, makikita nyo, wala na po yung flooring. Tinanggal na namin ng asawa ko. Ito naman, tinatanggal niya yung wall. Yung wall pala, dahil lumang bahay, lupa po yan na may mga kasamang damo ba yan? Hindi ko alam kung anong name ng naka-mix doon sa lupa. Ang hirap tanggalin ng lupa at saka maalikabok, kaya kailangan talaga tayong magmask habang ginagawa ito. So yung lupa po na tinatanggal namin, nilalabas namin at dinadagdag or inaabono namin sa garden na gagawin namin. So ito po yung mga natanggal namin. Kasama pala nung wall, meron siyang mga kawayan na nakaharang, siguro para dumikit doon yung mga lupa na nilalagay nila. Bali, tatanggalin ng asawa ko lahat ng mga wall na nakaharang dyan. Nahihirapan siya kasi syempre matigas yung kahoy at siya lang yung gumagawa na nagkakat ng mga kahoy at nagbabaklas. So, konti lang talaga yung mga naitutulong ko kasi di ko kaya. So, halos siya lahat yung gumagawa. Pero dahil gusto niya yung ginagawa niya, okay lang naman. Masaya siya sa ginagawa niya kahit nahihirapan siya. Ito naman na makikita natin na kinakat niya yung ceiling. Lahat po ng ceiling ay gusto niyang kunin para makita po yung loob doon. At dahil pagod na rin yung asawa ko, humingi kami ng tulong sa aking bunsong anak. Ayan po. Siya naman yung nag-i-enjoy, kakapokpok, kunin yung mga lupa. Ayan po, makikita nyo yung sinasabi ko na kawayan, nasa gitna pala siya. At talagang matibay siya yung wall na lupa. Dahil kasama namin ang bunso naming anak habang kami gumagawa, inspired po kami at masaya kami dahil tinulungan kami ng aming bunso. Sa kusina pala ito, yung tinatanggalan ng asawa ko ng plywood at yung half niyan, meron pa ring lupa, kaya kailangan din namin yang kunin. Habang gumagawa kami nito, sobrang maalikabok at sinasabi namin minsan sa sarili namin, ba't ba namin to ginagawa? Ba't ba namin pinapahirapan yung sarili namin? Kasi ang sakit ng mga katawan namin pagkatapos namin gumagawa. Pero dahil ginusto namin, ayan po, nagambaro kami or nagsisipag kami na ayusin or i-reform yung bahay. Kasi pagka meron kaming natapos na project, ang sarap kasi sa pakiramdam na kayo mismo yung gumawa or nag-ayos ng inyong bahay. Or kung ano man yung project nyo. Yung mga kawayan na nakuha ko pala, ni-recycle po namin iyan. Yung iba naman ay itinapon kasi yung hindi na namin matatanggal yung mga pako. So, marami pang mga gawain na dapat namin gawin dito. Tapos, kami lang dalawa ng asawa ko at minsan lang tumutulong itong si Bunso. Kaya pag tumutulong siya, sobrang arigatay or nagpapasalamat kami. Talagang ang hirap tanggalin ng lupa, yung wall na lupa. At saka yung sa gitna na mga kawayan, mahirap din siyang kunin kasi iisa-isa mo siyang kukunin yung mga kawayan na nakalagay. So, kailangan mo siyang ikat muna sa gitna bago mo kunin para mabilis lang. Yung pagkuha mo smooth lang kung ikakat mo siya sa gitna. Ito palang tinatanggal namin, bali isang kusina tapos 3 kwarto itong mga kukunin namin na wall. Kaya sobrang mahihirapan kami sa pagtanggal ng mga wall na to. At alam nyo ba, sobrang matrabaho to dahil syempre ilalabas mo yung mga lupa na kinuha mo, ilalagay mo sa labas, tapos yung mga
kawayan, tatanggalin mo. Tapos kung meron pang mga pako, itatapon mo siya sa tapunan ng basura. Tapos yung mga kahoy, ilalabas mo din at hahakutin para itapon. So talagang grabe po yung ginawa namin dito sa bahay na to. Yung pag-reform po namin ay yung effort na ibinigay namin ng aking asawa ay sobra po. Nung binili pala namin ito, yung bahay, ang ginawa po or yung pinag-usapan po namin sa dating may-ari ay linisin po yung sa loob lamang. Kukunin yung mga gamit kasi ang dami po nilang mga gamit like mga furniture, mga damit, kung ano-ano. So, pag ikaw po mismo ang magtapon ng mga gamit nila, mapapamahal po yung babayaran namin or kung kami mismo, grabe po yung gagawin namin. So, sabi namin, pag bibilhin namin yung bahay, kailangan na malinis na. At hindi namin din naisip na sana sinabi din namin na pati din sa labas ay linisin na. So, ayan po, yun po yung pinagsisihan namin na pati yung sa labas ay dapat pala pinakuha namin din yung mga basura doon kasi ang dami din ng mga basurang na, parang itinapon lang nila sa labas. Sinabi din pala sa amin ng may-ari na bago nila kinuha yung mga gamit na kung ano yung gusto namin ng mga gamit ay kunin na namin. Pero kasi ayaw ng asawa ko, kaya itinapon na nila lahat or siguro kinuha na nila. Kaya pag balik namin para i-open yung bahay, talagang wala ng mga laman. Pero marami pa ring basura sa labas. Pero kasi yun nga lang yung usapan na sa loob lang ang kukunin nila ng mga basura. Kaya yun lang din yung kinuha nila. May mga ibang tao na ayaw ng mga second hand na mga gamit or ng bahay. Depende siguro po kung ano yung gusto niyo. Pero kasi po itong sa amin, itong nabili namin, yung una po naming reason ba't namin to binili ay dahil gusto namin na magkaroon ng garden. Pero hindi nga po kami makabili pagkalupa lang natataniman, kaya humanap kami ng lupa at ng may bahay na. So, mas okay lang din po kasi mahilig ang asawa ko po na mag-DIY or gumawa ng kung ano-ano, kaya libangan na din po niya ito. So, sobrang libangan na po ito kasi ang dami niyang gagawin. Ang dami niyang plano na dito sa bahay na ito. Which is good po para sa amin kasi hindi na maghahanap pa ang asawa ko ng kung ano yung gagawin niya or kung aalis ba kami. So, pumirmi na po siya sa bahay kasi nga meron siyang mga project. And ang negative or yung side naman na hindi okay, syempre napapagod kami at syempre magastos po ang magpapagawa ng bahay. Yung una po naming plano dito is gawin namin na paupahan, kung baga yung merong pumupunta dito na mga kamag-anak sa Mie, pwede nilang i-rent ng ilang days lang kung magsistay sila na mura kaysa sa mga hotel. Pero po habang ginagawa po namin itong bahay or nire-reform namin, parang nag-iba na yung iniisip ng asawa ko kasi siguro sobrang na-engage or napamahal niya na ito kasi yung mga ginagawa niya hindi basta-basta, kaya gusto na niyang tumira na dito pagka nag-stop na siya ng work niya. So ito po yung mga ginagawa namin sa kasalukuyan, ang pagre-reform at
aayos ng bahay na ito. Para sa amin po, kaming mag-asawa, mas okay po yung ginagawa namin na yung extra po namin na pera ay dito po namin inilalaan sa pag-aayos ng bahay na ito. Kaysa po na kumakain kami sa labas or nag-spend kami ng pera doon sa hobby namin na hindi po namin makikita yung kabuuan or saglit lang. Ito po ay yung result nito, pagkatapos nito mapapakinabangan namin, di po ba? Lumalabas pa rin naman po kami pero hindi na po gaya ng dati na yung lagi na yun kumakain ka sa labas or namamasyal kayo. Ngayon po naka-budget na kasi meron na kaming mga project na gagawin dito sa bahay na ito. So kung ano po yung mga gusto natin at kung ano po yung mga hobby natin, gawin lang po natin kasi po na i-enjoy po tayo at habang nag-i-enjoy po tayo ay yung result po, iba po yung pakiramdam natin pag nakita na natin yung resulta ng mga pinaghihirapan natin. Nakikita ko sa asawa ko na nahihirapan siya sa mga ginagawa niya pero at the same time po nakikita ko rin sa kanya na meron siyang tuwa sa ginagawa niya at tanushimi siya or looking forward siya kung ano yung kahihinatnan ng pagre-reform niya dito sa bahay na ito. Hanggat kaya po namin ang asawa ko na i-reform po ito, ay gagawin po namin. Pag hindi po namin kaya at meron na kaming konting maipon, ay ipapagawa namin. Pero sa ngayon po, wala pa po kaming plano na ipagawa sa iba at kami pa muna ang gagawa. Basta po magtiwala tayo sa Kanya, sa sarili natin at meron tayong sipag, tiyaga, makakaraos at meron din tayong mapupuntahan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli. God bless. Gusto ko lang i-share sa inyo ang Bible verse na ito, Mark 11:25 and 26. And when you stand and praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive your sins. Have a blessed day.